Hello, once again, kini si Pastor Arnold Jarrell, and once again, niya po kita sa atong social media gospel presentation, and also we are also taking this opportunity sa pag-invite sa atong mga tigpaminaw o tanaw sa atong mga programa sa Sir Jarrell TV sa pagkuha nato diha sa atong mga panimbahon dinhi sa Grace Missionary Baptist Church sa Lubugan, Turil, and aduna kita yung mga services, no, especially we have our prayer meeting, and also matag Sabado na siya, no, matag Sabado mga kaigsunan, no, and every 6 p.m. sa gabi mao na siya atong prayer meeting, and also we have our Sunday service mga kaigsunan, magsugod na siya. We have our Sunday school, magsugod siya alas 8 sa buntag, and then we have our worship service, magsugod na siya 9 hantod na siya sa 10 o'clock, no, and I hope nga kung naalang ta din dool diya sa naalam mo din dool namo dire sa Turil, you can you are welcome to join us sa atong mga service, and karon nga panahon we will also we will talk about ang buhat sa Dios sugod hangtod sa katapusan, no, and kini nagahisgot sa atong kaluwasan mga kaigsunan, no, one of the most important sa atong pagiging born again or Kristohanon, ang kaluwasan and pagiging balaan nato diha sa Dios, no. This is the word sanctification mga kaigsunan, na very important and very tinatawag nga fundamental nga gikinahanglan na masayran sa usa ka Kristohanon mga kaigsunan. But this is one of the most itawag nga kinabitang misunderstood mga kaigsunan, no, daghan kaayog mga misconception regarding sa kaluwasan, regarding sa gitawag nga pagkabalaan, no, mao na ato nga pagahisgutan, no, karon nga adlaw mga kaigsunan, and also nga gina-emphasize mga kaigsunan nga ang kaluwasan usa ka buhat sa Dios sugod, no, hangtod sa katapusan, no. Giluwas kita gikan sa atong mga sala mga kaigsunan, ang kaluwasan, no, giluwas kita sa mga nahimo nato during the past kagahapon, karon og sa mga umaabot, no. Atong basahon na atong teksto, mabasa nato mga kaigsunan diha sa Ephesians, and the book of Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Makita nato mga kaigsunan nga giingon dinhi nga Ephesians chapter 2 verse 8, 9 and 10, kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo, ug kini dili gikan sa inyong kaugalingon, kini gasa sa Dios. Verse 9, dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsang makapasigarbo niini. Verse 10, kay kita iyang binuhat gikan diha kang Kristo Jesus alang sa maayong buhat nga giandam sa Dios kaniadto aron atong pagalakwan mga kaigsunan. Kini buhat sa Dios. This salvation is by
faith mga kaigsunan, pinaagi sa atong pinaagi tungod, no, the reason is the grace of God, ang grasya sa Dios og ang iyang gugma, no, og ato kining madawat pinaagi sa pagtuo. It is a transfer nato diha of trust diha kang Jesus Christ. Ingon diha sa Romans chapter 3 verse 25 to 26 mao kini nga atong mabasa, no, ingon diha nga gipili sa Dios nga mahimong halad pagsiguli, no, he offer himself pinaagi sa pagtuo sa pagtulo, no, pinaagi sa pagtulo sa iyang dugo aron ipahayag ang iyang katarong alang sa kapasayloanan sa mga sala nga niagi, pinaagi sa pagpailob sa Dios mga kaigsunan. Verse 26, aron ipadayag na ingo na nagaingon ako niining panahon nga iyang katarong aron siya pagahimuong makaangayon og ang pagkamatarong kaniya nga nagatuo kang Hesus. So di ay, no, gipasaylo ta, no, gipasaylo sa Dios, no, ang atong mga sala, no, gitagaan kitag kapasayloanan sa mga niagi, no, pinaagi sa pagpailob sa Dios. Sa verse 4, gipadayag niya kanato ang mao nga kapasayloanan, ang katarong aron kita mahimong makaangayon, no, gihimo kita nga worthy sa pagkamatarong kaniya or kanato nga nagtuo kang Hesus. Gihimo tang matarong, gihimo kita nga righteous pinaagi di ay sa dugo ni Ginoong Hesukristo. Makita po nato din sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 mao kini ang pag-ampo nga makita, no, pag-ampo nga ni Apostol Pablo alang sa mga magtutuo. Ingon din ni Apostol Pablo, ingon niya sa Thessalonians chapter 5 verse 53, ug ang Dios nagpakita ang Dios sa pagkigdait magabalaan kaninyo nga hingpit ug nagaampo ako sa Dios nga inyong tibuok espiritu ug kalag ug lawas pagtipigan nga walay ikasaway hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. So di ay, no, ang atong kaluwasan o ang atong pagkahingpit, no, it is a work of God through us mga kaigsunan, and ang pag-preserve niya sa atong pag-preserve niya sa atong lawas, pagkatipig sa espiritu, sa tibok espiritu, no, ang atong espiritu ug ang atong lawas, no, nga pagatipigan nga walay ikasaway hangtod, no, hangtod sa pag-abot sa Ginoo. So dili na to makita mga kaigsunan that the salvation and also ang atong pagkabalaan nagabarog kini pinaagi sa atong pagtuo diha kang Hesukristo o kinibuhat sa Dios sa sinugdanan mga kaigsunan. It is a gift of God alang kanato. O gini pinaka-importante diri the word sanctification, no, because sa diha nga giluwas kita, we are called sanctified or pagkabalaan, no, gikuan kita sa Dios sa gikan kini sa Grego nga hagiadzo, no, or ang pagpasabot niini, no, paghimo nga balaan, paglimpyo o paglalin, no, paglalin alang sa Dios nagilain sa purpose of the holy or balaan purpose sa Dios sa atong kinabuhi. So that is sa diha nga giluwas kita, no, we are on the process of sanctification, no. Diyan nato makita nga ang Dios di ay, no, makita nato din no, sa atong nabasa ganina pod sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 nga ang Dios usa ka balaan nga artisan. Makita nato diha nga magbubuhat, siya ang nagbuhat
Siya ang nag-create kanato into righteousness, no? Muna nga ginadapit ka mo karon, no? You are kit karong adlaw, no, nga ato nga pagatun-an ang usa ka butang nga gisaad, no, nga usahay masagad masaypan sa pagsabot sa tao na maga-cause og confusion, mga kaigsunan, kini word nga sanctification. Daghan mga tao nagahuna-huna nga ang pagkabalaan usa ka hagdan, no, gihimo siyang murag hagdan, mga kaigsunan, nga og dili nimo ni susundon, dili ka mahimo nga balaan, no, mo na siya nga gihimo siya susama sa hagdan o kinahanglan nato nga tungasonon pinaagi sa kaugalingong kusog, mo na nga makakusog confusion, no, gihimo sa uban kini nga murag hagdanan nga imong sakaon, no, nga makaabot ka ni ana kung imo ni siya nga sundon, mga kaigsunan, mga steps nga mostly tradition of men, tradition sa tao, mga kaigsunan, mo na nga ang confusion, ang paghimo nila kalibog, no, himo ni siya nga himo nilang kinahanglan nga tungasunon, no, pinaagi sa atong kusog apan ang Biblia, no, nagaingon diha og sama sa atong nabasa dito sa book of Ephesians chapter 2 verse 8 hangtod sa 10 nga ang kaluwasan, no, gi-emphasize gyud na og nabasa nato nga ang kaluwasan gasa sa Dios og kita iyang gibuhat, no, or sa Griego mabasa nato di ang word na workmanship, or we are God's workmanship, gitawag diha nga poema, iyang obra maestra. So ang tao di ay og ang kaluwasan usa ka obra maestra, no, sama sa kanang mga painter bitaw, di ba? Usahay dili na to masabtan ang mga figures, dili na to makuha ng mga drawings regarding sa mga painters. Usahay kung wala kay artistic nga pag-appreciate niya ang mga kaigsunan, dili na to masabtan unsay konsepto sa mga art, no, na mga abstract na mga arts. But because of the person, because of the mahimo siya nga valuable, mapud na sa Dios, tungod kay ang Dios nagbuhat ni ini, siya lang pud ang maka-explain ngano nga himo niyang masterpiece kini siya nga kaluwasan nga iyang gihatag kanato pinaagi sa iyang balaan nga kasulatan nato kini mosabtan, no. Og atong makita diha nga kini atong simply apan lawom siya nga aspeto, because ang sanctification, makita nato nga ang pagkabalaan di ay usa ka buhat sa Dios sugod hangtod sa katapusan, no. It is the work of God from the very beginning until, no, sa iyang pagbalik sa katapusan na ini nga proseso. It is the work of God, makita nato. O makita nato po din nga makita nato din nga dinhi, makita nato ang mga gutlo nga usa di ay kini ka makita nato ang upat ka gutlo nga proseso diin ang Dios nag-andam, nagpahayag, nag-usab ug sa katapusan naghingpit kanato. So God, ang Dios, mao ang naga-perfect og naghatag kanato nga mahimo kita nga balaan, mga kaigsunan, no. It is not our own effort, dili siya nato makita sa atong kaugalingong kusog, walay nga luwas pinaagi sa atong kaugalingong kusog, kundi sa kusog og sa gahom diha sa balaan nga espiritu. Makita nato din na ang upat, no, sa ato nga mga topic. I hope nga magapadayon kamo sa pagpaminaw. Upat ka yugto sa sanctification, the four phases of sanctification, mga kaigsunan, sa bagong tugon sa New Testament. Makita nato, no. Ang una nato nga matunan, mga kaigsunan, mao ang pre-conversion, no. Mao kana ang atong mga topic, no. Pre-conversion or ang pagdani or ang pagdapit
diha kanato. Ikaduha nga makita nato, ikaduhang yugto nga makita nato din no, is ang positional sanctification. Gitawag na siya nga positional, mao kini ang pagpahayag nga balaan, no, because when we put our faith in the Lord Jesus Christ, diha no, declare kita, no, the declaration that we are the child or children of God, no, mo kana ang positional. And ang ikatulo nga subject nga atong matun-an is mo kini ang practical progressive, mga kaigsunan, no, and progressive nga sanctification, mga kaigsunan, or practical or progressive sanctification, ang pag-usab, no, dili nato makita ang pag-usab o ang transformation, no, nga adlaw-adlaw di ay ginausab ta sa Dios o sa balaan nga espiritu, o ang final o ang kaupat nga yugto niini mao ang perfect sanctification or ang pagkahingpit, no, totally na hingpit, no. So it is a process dai makita nato nga ang kaluwasan o ang pagkahuli or ang pagkabalaan sa tao is not a one time event, but it is a process, no, proseso siya, mga kaigsunan, nga step by step iproseso di ay sa Dios ang atong experience nato diha sa pakiuban diha sa Dios, pakigrelasyon nato diha sa Dios. We are growing, no, mao na nga di ba ingon sa mga kabataan, di ba, we pray, we read our Bible, we pray every day, and we grow because it is a growing relationship, no, diha sa Dios, no. Mo kana nato makita diha the transformation. And mao kana ang atong tun-an, no? And I hope nga you will follow sa atong mga social media, and also kan nga ato ni siyang